Una po sa ating mga balita, muling iginiit ni ang direktiba na dapat tiyaking patas at mapayapa ang halalan sa susunod na taon. Sinabi po ito ng Pangulo sa ika-114 na anibersaryo ng serbisyo ng pulis sa Campo Crame. Kinilala din po ni Pangulong Aquino ang kontribusyon ni DILG Secretary Marojas sa PNP, kasabay po ng pagpapaabot ng papuri sa mga programa ng pulisya. Ang karagdagang detalye ng balita, alamin natin mula sa aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat mula sa Campo Crame live. Maraming salamat, Kirby. Patas, katarungan at payapa. Ito ang sinabi ni Pangulong Aquino na dapat siguraduhin ng mga miyembro ng Philippine National Police sa darating na 2016 elections. Ang direktibang ito ay ibinigay ng Pangulo ngayong araw sa pagdiriwang ng anibersaryo ng serbisyo ng pulis. 114 na taon na nakakalipas mula nang itatag ang police service sa bansa. Nagsimula ito taong 1901 sa Philippine Constabulary. Taong 1991 ang tawagin itong Philippine National Police sa bisa ng Republic Act 6975. Sa talumpati kanina ng Pangulo, ipinaalala niya sa mga miyembro ng PNP na dapat wala silang kikilingan sa elections. Muli na naman susukatin ang dekalidad na serbisyo nating mga pulis. Ang hamon at atas ko sa inyo, siguraduhin na patas, payapa at makatarungan ang magiging pagpili ng susunod na pinuno ng ating mga boss. Pinaigtingnan natin ang ating pagkilos upang mabuwag ang private armed groups at iba pang banta para lang gamitin ang halalan sa kanilang pansariling interes. Alam kong patuloy lang ninyong tutuparin ang inyong trabaho na wala kayong kikilingang partido o ilang panig na inuuna ang agendang pansarili kaysa kakapanan ng nakakarami. Hindi nga po natin hayaang gamitin at pagsamantalahan ng iba ang mga isyong hinaharap ng bansa. Silang mas pipiling yurakan at sirain ang ating pagkakaisa para muling maghari-harian sa poder. Alam kong patuloy ninyong tatahakin ang landas na makatwiran at makakabuti sa ating mga boss. Wala na... Sa speech din kanina ng Pangulo ay sinabi niya at kinilala niya ang kontribusyon ni DILG Secretary Marojas sa PNP. Kaya PNP Chief Ricardo Marquez naman, sinabi ng Pangulo na malaya si Marquez na makakapili ng katrabaho. Nagpapasalamat din tayo sa uwarang liderato ni Secretary Marojas sa DILG. Palagay ko, kayo na rin ang sasangayon sa mahusay niyang pagtitimon sa ating pambansang polisiya, pati na rin sa Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Kung tutusin, biglaan ang pagkakatalaga natin sa kanya bilang kahalili ng pamanaw nating kasamaang si Secretary Jesse Robredo. Pero malinaw naman, ipinagpatuloy ni Secretary Mar ang mabubuting inisyatiba ni Jesse at talagang nagsilbi siyang tulay para maipatupad ang mga reforma sa inyong hanay. Ngayon nga pong bababa na sa pwesto si Secretary Mar upang hindi mahaluan ng politika ang pagpapakitang gilas ng DILG at ng ating PNP tayong malalim na ang ugat ng ipinunla niyang mga reforma na tsak na yayabong tungo sa higit na pagpapalakas ng ating kapulisan. Kay Police Director General Ricardo Marquez naman, malaya kang pumili ng mga nais mong makasama sa trabaho. Gayunpaman, alam kong batid mo ang kaakibat itong obligasyon na siguruhin sa aking nagagawa nila ang sinumpaang tungkulin sa ating mga boss. Sa kabila, kasabay nito, pinapurihan ng Pangulo ang transformasyon at pag-arangkada ng PNP. Nabanggit niya ang mga tagumpay mula sa Oplan, Lambat, Sibat at pagbaba ng crime rate. Pati na rin ang paghuli sa mahigit 163,000 na mga wanted. Ayon sa Pangulo, bunga ito ng maayos na liderato at nagkakaisang kapulisan. Naging bahagi ng programa ang paggawad ng parangal. Kinilala ng Pangulo ang 6 na individual at 8 units ng PNP. Ng mga individual at tanggapan ng polisiya na binigyan natin ng parangal. Nariyan ang halimbawa. Halimbawang ipinakita ni Police Chief Inspector Dosi. Pinangunahan niya ang pag-aresto sa most wanted na si Bingbong Kapina, ang salarin sa karumal-dumal na RCBC bank robbery at 15 taong nang nagtatago sa batas sa Kabuntalan, Maguindanao. Instrumental din siya sa pagkakahuli sa high-value target na opisyal ng Abu Sayyaf na si Cairo Mondos nitong taong 2014. Nariyan din si Police Inspector John Ryan Doseo, pinamunuan niya ang 28 operasyon laban sa drogas na nagre-resulta sa pagkakahuli ng 75 katao.
Kasama na sa na-neutralize ng kanyang pangkat ang dalawang sindikato ng droga sa Iloilo, ang Braga Drug Group at Bolivar Drug Group. Pati na ang makasabot nitong mga opisyal ng barangay at kawali ng Padilla. Ilan lang sila sa ating awardees ngayong araw. Nagpupugay at nagpapasalamat din tayo sa mga pinangalan nating unit ng ating PNP. Kayo, kasama ang iba pa nating magigiting na pulis, ang dahilan sa nanunumbalik ng kumpiyansa ng taong bayan sa ating pambansang pulisiya. Sa ngalan ng sambayanan, maraming salamat sa inyong dedikasyon sa serbisyo. Kasabay, Kirby, ng pagburi ng Pangulo sa mga awardees na ito, ang pagbibigay niya ng warning sa mga pulis na hindi gumagawa ng tungkulin at nananamantala sa kapwa. Nabanggit ng Pangulo ang pagbebenta sa rights ng baril kapag nagre-retiro. Ayon sa Pangulo, wala na daw ganitong sistema. Para naman sa mga pulis na nakikipagsabwatan sa mga masasamang loob, garantisado daw na may kaparusahan. At yan ang ating balita mula dito sa Camp Crame sa tulong ng Unit 3. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.